Nakaranas ka ba nung first time mo makipagtalik ay nagkaroon ka ng UTI pagkatapos? Or sabihin na lang natin dumating si Mr. OFW pagkatapos ng ilang daang taon, charing, isang taon o 2 taon, tapos nakipagtalik ka, bigla ka nagkaroon ng UTI. Normal ba? O meron na si Sir Ina kasamang iba? De, joke lang. Stop it. Get some help. Hello everyone! So once again, it's me, your nurse at MFC. And for today's vlog, ang topic po natin is honeymoon cystitis. So if you do like my content, mga madami sir, just don't forget to please click like, share, and subscribe sa aking YouTube channel po, new Facebook page, TikTok, Instagram. So maraming salamat po. God bless! So ano po ba itong tinatawag na honeymoon cystitis? Once ikaw po ay nakipagtalik mo sa iyong first time, opo, makakaranas ka nito. Even nga po kapag ikaw ay hindi na nakipagtalik ng matagal na panahon at bigla dumating si Sir, the right one. At ikaw ay nakipagtalik, makakaranas ka rin po nito. And even nga po, kapag ikaw ay nakipagtalik ng multiple times, ay makakaranas ka na tinatawag na honeymoon cystitis. So ano-ano ba yung mga sintomas? Makakaranas ka po ng burning sensation or sabihin natin mahapde kapag ikaw ay umiihi. Konti lang ikaw umiihi or sabihin natin pagkaihi mo, sa end ng iyong pag-ihi ay makakaranas ka ng pain o masakit. Hindi lang yon, makakaranas ka rin po ng cloudy o medyo malabo yung inyong ihi at medyo mapanghe or smelly. Parang may naamoy ako hindi maganda. Pero may mga cases din po na nilalagnat ang isang babae sa taas ng kanyang infection. So bakit nga ba mas madalas magkaroon ng UTI ang mga kababaihan compare sa mga kalalakihan? Dahil po ito sa sukat ng kanilang urethra o yung daluyan ng ihi. Sa mga kababaihan po kasi medyo may kaliitan lang o maiksi ito. Samantalang sa mga kalalakihan ay mahaba po ang daluyan ng kanilang ihi. Kaya po medyo mahirap o sabihin na lang natin na mas bihira talaga ang mga kalalakihan na madapuan ng tinatawag na UTI. So, paano maiiwasan ang tinatawag na honeymoon cystitis? Napakadali lamang po. Kailangan nyo lamang pong uminom ng maraming tubig para ma-flush out po ang bakterya na nakapasok. Yes po, after mo po uminom ng maraming tubig, definitely ikaw po ay iihi ng iihi. Nakakatulong po ito para makaiwas po sa tinatawag na infection. Huwag nyo rin pong gawin ang tinatawag na vaginal douche kasi po mga madami sir, masisira po ang inyong normal flora ng inyong vagina. So pag nasira po ito, magkakaroon ng imbalance, mas mataas po ang chance na ikaw ay magkaroon ng infection. So iwasan din po ang pag-inom ng alak at even kape. Hindi po siya maganda. Mas magiging worse ang inyong mararamdaman. Share lang natin to. Alam niyo po ba yung mga kababaihan na nasa postmenopausal stage o yung sinasabi nating tapos na magregla, menopause na, sila po yung mas madali din po kapitan ng tinatawag na UTI or infection. Bakit po? Kasi mas mababa na rin po ang kanilang estrogen. Kapag mababa po ang kanilang estrogen, nagkakaroon po ng changes sa kanilang hormone, sa kanilang normal flora. Nagkakaroon po ng pagbabago. So definitely, ano pong ina-advise dito? Bigyan po sila ng tinatawag na vaginal estrogen. Napakalaking tulong po ito. Kaya kung gusto po ninyo, mas mainam pong kumonsulta sa inyong OBGYN para mabigyan po kayo ng solusyon kung sakali po kayo ay nakakaranas ng palagi or recurrent UTI o paulit-ulit na UTI na nararanasan. So this would be the end of my vlog. Thank you so much for watching and hopefully na may naiambag ako sa inyo for tonight. And if you do have comments, questions, or requests, just comment down below. God bless!